Welcome to Donmar TV News Channel. Siyempre, sinabi ni Pangulong Duterte na kesyo ganito-ganito, pagbawal muna yung mga ano. Alam mo ba sa Twitter, ganito sila kababaw sa Twitter ha. Nagagalit sila na wala daw Christmas party dahil sa pagtugon ng gobyerno sa pandemic. Gusto ko yung pugi sarili ko talaga. Nung nabasa ko yun, Ito, tatayin ko. Ay, sayang, hindi ko na ano. Wait lang. Ipapakita ko lang sa inyo, ha? Para, nung nabasa ko ito, sabi ko, nakaka-PI talaga. Ayoko na magmura, pero nung nakita ko ito, ang lupit ng logic mo. Paano ka naging ano? Ano ba yun? Diba salutatorian ito? O valedictorian ba itong hinayupak na ito? Ang tali-talino daw ko, no? Ha? Pero, saan na ba yung wait lang? Ito. Itong daya na ito. Kilala nyo itong daya na ito. Ito yung tali-talinuhan eh, ha? Sobrang tali-talinuhan. Okay? Ang banat niya, if it weren't for the sheer incompetence, nag-practice na sana tayo ngayon para sa presentation sa Christmas party. Tapos ang dami naman nagsang-ayong bobo din. Grabe. Naiinis ako. Alam mo, sarcasm yun, banat. Oo nga. Yun na nga yun eh. Ito ba pinag-usapan natin? Yun na nga ibig ko sabihin eh, ha? Nakakainis, okay? Pero deep inside them, talagang kasalanan ng gobyerno, bakit tayo ganito? Oh my golly, I cannot. Sabi ko, kahit sa ibang bansa. Sige nga ho, meron ba isang ibang bansa dyan na nagsabi, oy, mag-party-party nga kayo. Maghama-sama kayo, mag-party kayo sa Pasko, ha? As if yung pandemic, wala na. Kahit konti ang mahawa sa atin, may sakit ng COVID, the mere fact, okay, na wala pang vaccine sa atin, which is not the fault of the government, the mere fact na wala pang exact na gamot sa COVID, the mere fact na buong mundo ay umaangat pa ang merong COVID, ang ibig lamang pong sabihin ng ating gobyerno ay mag-ingat tayo. Ipagpaliban na yung Christmas party, ang babaw naman yan. Ang babaw ng dahilan mo para magalit ka sa gobyerno. Ang babaw mo, May boyfriend ka ba, Yung tanong lang. Sana yung boyfriend mo turu-turuan ka naman. Please lang. Sige, let's give the benefit of the doubt na correct siya, napabayaan ng gobyerno. Okay? Bakit? Pag hindi ba napabayaan ng gobyerno, kunwari lang, hindi napabayaan ng gobyerno, konti lang ang may COVID, sasabihin ba ng gobyerno, oy, mag-party kayo, mag-Christmas party kayo, magsama-sama kayo. Pero social distancing, may mask, may face shield, pero magsama-sama kayo. Sinong gobyernong tatanga-tangang ganun ang sasabihin? Common sense na lang, pre. Ay, mali. Common sense na lang, May COVID pa Kailangan talaga mag-party, mag-practice pa. Hindi mag-practice ka mag-isa mo. Kahit ilang practice ka. Grabe, kawawa naman ang magiging kliyente nito if ever. Kung sino man yung mga may kukuha dito, tingnan nyo naman yung mga logic niya. Sino ba yan? Ito yung nag-top 1 nung last bar exam sa law. Kaya pinapansin natin. Kasi ang dami rin nauuto dito Ano lang naman sila sa ilang milyong nating Pilipino? 1,000, ganon. Ay, mga nag-heart 8,000. Sabihin na natin, 8,000 na natuwa sa kanyang sa kawalang logic na Grabe. Sa Vancouver, bawal din. O bakit? Nagpabayaba yung gobyerno nyo dyan? Madam Grace Chua, nagpabayaba yung gobyerno nyo kaya bawal din na mag-Christmas party? Grabe. Alam mo, ito walang biro ito Lalabanan ko ng debate ito, basta Tagalog, Walang biro. Ikaw, May Dayan, Magdebate nga tayong dalawa. Tagalog, Tagalog. Tungkol sa mga, mga issue sa lipunan. Sige nga. Tapos magpatikit tayo. Parang ginawa nung ibang dyan, nagpatikit. Pinagkakitaan yung debate, tapos sana napunta yung ticket. Tayo, magpatikit tayo. Tapos bigay natin kay Ago Isidro.
Bakit? Para hindi siya mangingi ng donasyon. Di ba? Madalas mangingi ng donasyon yun. Mag-reaction video ka kay Dayan Bay. Wala siyang video eh. Ay, kung ito lang i-re-react ko, walang kakwenta-kwenta. Ba't ko pa i-re-react to? Feeling ko ito yung pasensya na, feeling ko lang naman, ito yung opinion ko, maaring mali ako. Ito yung babaeng talagang yung mahirap maging jowa. Alam mo yun? Bakit? Feeling niya kasi tama lang na lagi siya. Alam mo yun, lagi ipaglalaban ang gusto niya mangyari. Yung hindi mo siya, ay matalino ko, top-notcher ako, so hindi ka pwedeng yung utak ko, mataas ang level. Ganun. Alam mo kung ba't ko gusto to si Mayor Gatchalian. Sorry ulitin ko, hindi ko siya kilala, hindi ko kaano-ano niya, wala akong kinaugnayan niya kay Mayor Gatchalian. Ang gusto ko sa kanya, tahimik. Tapos, Chidin, sarado na kayo. Ay, wala na kayong business permit. Ganon. Yung gusto ko, action. Hindi yung panayang pa-cute, yung dinadaan sa, ito, yung ganun si Tangkad, o kaya si yung... Sorry pero sa tagal, wala kaming mga Pilipino, makinig kayo mga mayor kayo, wala kaming pakialam sa inyo. Ang pakialam lang namin ay yung trabaho ninyo. Yung mga pagpapapakyut ninyo sa social media o kaya sa mainstream media, nakakabuisit na. Okay? Huwag kayong gumagaya dun sa Vice President natin na panayang epal. Sa totoo lang sana humingi rin ng ating gobyerno ng anti-epal vaccine. Bakit? Sa dami ngayon, ang dami ng politikong panayang epal. Hindi ko namin kailangan ng epal. Hindi kailangan namin ng mainstream media. Hindi namin kailangan social media. Ang kailangan namin, aksyon. Sa ulitin ko hindi ko kilala si Mayor Gatchalian. Okay? Wala akong kinaugnayan sa kanya. Pero gusto ko yung ginawa niya. Wala na siyang media. Pumunta na lang siya doon. Ito, wala na kayong business permit. Mga hinat kayo. Ganun. Diba? Baka nagsasawa doon sa panay video. Panay video, panay statement. We desire. Lang. Ito na. Pagbibitiw raw sa pwesto si Pangulong Duterte sakaling mabahira ng korupsyon ang pagbili ng bakuna kontra COVID-19 sa bansa. Pati presyo ng COVID-19 testing, mas gusto pa niyang pababain. May ulat si Melales Moras. Tiniyak ni Pangulong Rodrigo Duterte sa taong bayan na walang bahid ng korupsyon ang magiging pagbili ng gobyerno ng bakuna kontra COVID-19. Sa kanyang public address kagabi, binigyan din ng presidente na buo ang tiwala niya kina Vaccine Czar Carlito Galvez at Health Secretary Francisco Duque III ukol dito. Sa katunayan, hamon pa ng Pangulo kung may makapaglalabas ng ebidensya na dawit sila sa katiwalaan, siya mismo handang magbitiw sa pwesto. Just one person, one affidavit. Walang imbento. Yung totoo na sinabi na may tinanggap kami na pera. And if true, I will tender my resignation as President of this Republic. Muli ding ipinunto ng presidente na unang bibigyan ng gobyerno ng bakuna ang poorest of the poor, gayon din ang iba pang priority sector. Sa naunang pahayag, sinabi ni Presidential Spokesperson Harry Roque na handa pa ring mauna ang Pangulo para mapatunayang ligtas ang gamot, pero ibang usapin din kung ang nais ng iba gawin ito ng live. It all depends on the President. Pero the point is, hindi naman kinakailangan na ipakitang live yan. No? But anyway, kasi sanay ho sila sa publicity. Alam mo naman itong mga dilawan at saka mga aktivista na ito. it's the President's decision. Gusto pa kailangan i-live? Ano to? Alam mo, medyo ang bansa natin medyo katsipan na minsan. Sa totoo lang dahil dito sa mga lintik na mga opposition na to, minsan nagiging katsipan na. Lahat na lang ila-live. Pati ba yung vaccine ila-live? Sa ibang bansa, alam mo yun, sa atin parang kailangan i-live para patunay. May mga ganun. Second guess. The President. Bukod naman sa usapin ng bakuna, muling naungkat ng Pangulo ang COVID-19 testing at ang gusto niya sa... Salamat kay Kenneth Galarde. May nakausap daw siya, Banat Bay, nalinawan siya sa mga natutunan ko sa iyo about sa government. Thank you very much for spreading the good news. Susunod na taon, libre na itong maihatid sa publiko. I'm trying to figure out a cheaper way of doing it. Dapat, if we are to really avoid and limit the virus,
government itself must provide for the, curative and palliative or whatever, preventive. And one of those is really the swabbing. Palamaraman ka. Ngayon namang malapit na ang Pasko, pang-unawa ang hiling ng presidente sa bawat isa, lalo pat maraming ipinagbabawal ang pamahalaan, lalo na ang mass gatherings. We are saying sorry that there will be a curtailment of so many things that you have been used to during Christmas time. Look at it this way. All of the Christmas of your lifetime, ngayon lang naman ito isang beses hinihingi ng gobyerno para sa iyo. The festivities, iwasan na muna ninyo. You avoid it because it is for your own good. Meleles Moras para sa Bayan. Ay, nako. Alam nyo, ganito yan no?